Mahal, sigurado ka ba? Magugustuhan kaya ako ng magulang mo? Ano ka ba? Siyempre naman. Gusto ko di ba? Malamang magugustuhan din nila yung gusto ko. Kaya, huwag ka na mag-worry dyan. Ayan na pala. Ma, si Renz po. Boyfriend ko. Magandang araw po. Magandang araw naman. Eto ba yung sinasabi mong boyfriend mo? Opo, ma. Siya po yung sinasabi ko sa inyo. Alam niyo ba, mabait yan. Mabait. Anong trabaho mo? Construction po. Construction? Yes, construction worker. Nagpapatawa ka ba, Arian? Sisirain mo ba yung buhay mo? Hindi, ma. Bakit? May masama ba sa trabaho niya? Arian, pinalaki kita ng maayos. Ang ganda-ganda ng tinapos mo. Tapos papatol ka sa isang construction? Ano? Wala na bang ibang lalaki sa mundo? Wala ka nang nakita? Nakatutok ka sa isang construction worker? Ma, hindi naman basehan ko anong trabaho niya As long as hindi siya gumagawa ng masama. Tsaka may mabuti siyang puso. Anong sinasabi mo? Pagmamahal? Ha? Dahil maayos kayo nagsasama? Ganon? Wala na ngayong nabubuhay Arian sa pagmamahal. Hindi na ngayon laging puso ang pinaiiral. Kailangan may utak din. May utak ka ba? Malamang, ma, meron. Kaya nga nakitaan ko siya ng potential maging asawa Kasi mabuti siyang tao. Ginagamit ko ang utak ko, hindi lang puso. Hindi ko talaga akalain, Arian, na ilalapit mo sa akin isang construction work. Halika nga, lumapit ka nga. Po? Lumapit ka nga. Lumapit ka nga. Mahimasmasan ka! Ilusyonado ka? Ha? Papatulan mo yung anak ko ng basta-basta? Arian! May nararapat sa'yo. Alam mo na si Josh ang dapat sa'yo! Siya ang sasanba ng negosyo natin! Ma, hindi ko mahal si Josh. Ba't pa kailangan mong pilitin ang gusto mo? Ang pagmamahal, Arian, matututunan. Kung maayos na maibigay ni Diyos yung buhay mo, maiibigay niyang lahat, alam ko. Gaganda yung buhay mo, masarap ang buhay mo, para kay Diyos ka lang. Tita, magandang araw po. Magandang araw naman, Josh. Arian, May dala po akong regalo para sa inyo, tita. sa akin? Sa akin talaga? Wow! Diyos ko! Ay, pakaganda naman ang mga regalo mong to. Parang galing kang ibang bansa, di ba? Yes po, alam niyo po, tita, yung mga alahas na yan, galing pa po ng Egypt. Oh Gawa pa my po namin sa mga mami. Talaga? Yes po, nakakahalaga lang naman po ng 100 milyon. Napakaganda. Thank you so much, ha. Ayan! Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Yan ang lalaki, ha? Yan ang dapat na maging asawa mo. Kaya sabi ko sa'yo, pag itong nakatuluyan mo, sasarap yung buhay mo, aayos talaga ang buhay mo. Saka, tita, di ba, pinangako ko naman sa inyo, kapag kami ni Arian nakasal na, sasagapin ko ang negosyo niyo. Matanong ko lang ho, sino ba ito? Ako si Renz, boyfriend ni Arian. Ikaw? Boyfriend ni Arian? Mukha kang basura Tita, papayag ho ba kayo na makasal si Hindi. Arian sa... Talagang hindi. Mabuti naman ho at nagkakalinawan tayo. Renz, tama? Kita mo naman, regalo ko pa lang. Nagkakahalaga na ng 100 milyon. Ikaw, anong kaya mong ibigay? May dala rin akong regalo para sa'yo, tita. Sa kakamadali ko, hindi ko na rin po siya naibalot. Ah, talaga ba? Ito po. Ito. Tita. Ito. Ang ganda, di ba, ma? Saan mo naman nabili to? Sa Divisoria? Ha? Iyo na! Alam mo, muntik mo na akong maloko. Kamukhang kamukha yan nung nag-iisang diamante sa buong mundo na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Pero, ikaw, mabibili mo yon? Malamang, peke yan. How about me, Tito Renz? Where's my gift? Arian,
Hindi mo naman sinabi na may pamangkin ka pala. Eto, may gift ako sa'yo. 100,000. Bilhin mo lahat ng gusto mo. 100,000? 100,000. Meron kang 100,000? Sa posturang mo niyan? Baka naman ninakaw mo yan. Aryan naman. Tingnan mo yung postura niya sa postura ni Kuya Josh. Ipagpapalit mo sa ganyang uri ng tao? Aiden, grabe naman kayo magsalita. Hindi nyo pa nga kilala si Renz ng lubusan. Hindi naman ako interesadong makilala siya at ang buong pamilya natin. Lalong-lalo na ni Josh. At kung ako sa'yo, si Josh na lang yung sagutin mo. Kasi panigurado, magiging mayaman ka pa. Mas mayaman. Kesa sa lalaki yan. Yung binibigay niyang pera kay Nathan, baka naman ninakaw niya yan. Pati anak ko madamay sa kalokohan niya. Okay na nga yan. 100,000. Renz Layug. Pare, hindi mo ba alam na pagka in-encash namin ngayon to, pwede kang makulong dahil sa kasong fraud? Anong fraud ang sinasabi mo? Pwede mo ma-encash yan ngayon kasi may makukuha kang pera. Talagang papanindigan mo yung kahibangan mo? Eden, mabuti pa i-encash nyo to. Okay, baka tumalbog to ha. Nathan, sumama ka muna sa mami mo. Let's go, Nathan. Ano? Kinakabahan ka na ba? Sa oras na bumalik si Eden at nalaman na wala ka naman pala talagang pera, bukod sa mapapahiya ka, makukulong ka pa. Joshua, Kilatan, tama ba yun yung sinabi mong pangalan kanina? Gusto ko lang itanong kung ikaw ba yung may-ari ng Kilatan Constructions Firm? Tita, mabuti naman pala at kilala mo ko. Alam mo na makapangyarihan ako na isang ganun ko lang, pwede kong gawing miserable yung buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, umalis ka na. Huwag mo nang ipahiya yung sarili mo. Hayaan mo nang mapunta si Aryan sa akin. Makinig ka. Tutal, inaako naman niya yung pagiging ganda ng buhay mo. Tama lang yun. Kesa sumama ka dito. Alam mo, Joshua, sumusobra ka na ha. Ngayon mismo, ipapasarado ko yung Kilatan Constructions Firm na sinasabi mo. Nahihibang na talaga. Hello, Mr. Kilatan Sr. Si Renz Layug po ito. Siguro, kilala niyo naman po ako. Opo, gusto ko lang malaman nyo na ipapasarado ko na yung kumpanya nyo simula bukas dahil sa kayabangan ng anak nyo. Alam mo, muntik na talaga akong maniwala eh. Kanina nagdala ka ng alahas na peke. Ngayon tatawagan mo pati tatay ko. Tita, pagpasensyahan niyo na po. Masyado na nahihibang ang lalaking to. Say thank you to Tito. Thank you so much, Tita Ren. Ano? Ready ka na bang mapahiya? Teka lang. Ma, tingnan mo. Galing ako sa bangko at na-encash ko yung check na binigay niya sa atin. Buong 100K. Talaga ba? Tita. Alam mo, ikaw na ata ang hari ng panloloko. Ano? Buong kayamanan mo, inubos mo para lang may mapatunayan ka? Siguro lahat ng pera na meron ka, yung 100,000, inubos mo. Para ano? Para masabi na mayaman ka? Tita, alam nyo, kahit ako muntik nang maniwala. Eden, mabuti pa pumunta ka ng bangko at ipa-verify mo ang identity nitong Renz Layug na to. Okay. Tapos magsha-shopping na rin kami ni Nathan. Let's go, anak. Sumusobra na ang kalapastanganan mo. Siguro, isa lang ang solusyong nakikita ko.
Eh kung itumba na lang kaya kita. Oh, Josh! Ikaw naman kasi, ha? Isipin mo kung sino yung binabangga mo. Matakot ka na! Subukan mo. Saka na yan. Yvette, anong ginagawa mo rito? Yung master, yung box po ng alahas mo, naiwan mo po. Salamat. Teka lang, naguguluhan ako sa nangyayari. Sino ka ba talaga? Ako si Renz Layug. Ako lang naman yung may-ari ng Layug Constructions Firm. Yung number 1 na construction sa buong mundo. At marami akong businesses. Tita, sabi niyo po construction worker lang siya. Eh, sabi niya eh. Ikaw si Renz Layug? Kilala mo? Yung batang bilyonaryo? Oo, ako nga. Wala nang iba. Ako lang. Marami akong construction site sa iba't ibang bansa. Tsaka, yung nilalait nyo na alahas kanina. Eto. Tama ka, Joshua. Napakatalino mo. Ito yung nag-iisang itim na diamante sa buong mundo na binili ko. Na nagkakahalaga lang naman ng 1 billion pesos. Naiwan ko nga yung box eh. Pasensya na ha. Yvette, ibaba mo na yan. Sige po, sir. Hello pa? Ano? Isinara na yung construction firm natin? Pa, sorry, hindi ko alam. Tita, maganda ang intention ko sa anak nyo. Pero, hindi maganda yung pakikitungo nyo sa akin. Ma, pasensya na. Hindi ko nagustuhan yung mga ugali nyo. Hindi ko na po kaya. Sasama na po ko kay Renz.